Hey guys! What's up? What's up? What's up? So, today's video guys, ayan, sobrang tagal bago tayo nakapag-upload. But today's video, I'll give you guys an update with the annual fee of my HSBC Live Plus credit card. So, by the way, sa ngayon, nasa Taiwan tayo. Kasi may travel tayo sa Taiwan. So, we're here in Taiwan. And then, yung mga next videos natin is share ko sa inyo yung mga travels natin. Yung flight natin from Manila to Taiwan. Yung mga pinanggagawa natin sa Taiwan. So, we're staying here for 7 days. So, medyo matagal siya guys. And DIY lang siya. So, abangan niyo yung mga next videos natin for Taiwan travel. But for now, share ko muna sa inyo guys yung update with my HSBC Live Plus credit card. So, as I have mentioned with my previous video, this card is one of my best credit card talaga na lagi kong gamit na gamit, especially sa mga small spending ko or mga non-essentials. Gamit na gamit ko talaga siya. Kasi nga, this card, meron siyang cashbacks which is for shopping, for dining, and also sa mga food delivery. So, yun. Maganda talaga tong card na to. Kaya naman, gamit na gamit to talaga siya. Sobrang easy lang ng cashback process niya. Yung automatic na nagre-reflect yung mga cashbacks niya every month dun sa SOA. Kaya wala ka na masyadong alalahanin pa. Hindi mo na kailangan pang i-redeem manually. So, automatic na siya. Kaya sobrang dali lang ng process ng cashback niya. As in, madali lang talaga. Basta makahit ka lang ng 10,000 pesos per SOA, and then expect mo na yung cashback computation na mag-reflect sa mga monthly SOAs natin. Parang ginagawa ng cashback, automatic niyan, dinideduct niya yung cashback doon sa magiging total bill niyo. So, makikita niyo yung minus, ganun. O yung credit ng amount, mababawas na siya doon sa total outstanding balance or yung total bill natin. Kaya I'm so grateful talaga kasi every time na mag-reflect itong rebate credit ko, which is yung mga cashbacks na na-earn ko sa mga spending. So, nakakatuwa kasi parang sarap sa feeling na nababawasan yung kahit konti, di ba? Nababawasan kahit konti yung mga, yung SOA mo, yung total na babayaran mo. Meron siyang annual fee na 5,000 pesos. So, ganun kamahal, kalaki yung kanilang annual fee. Nung first bill ko dito, kasi first bill ko pala, nag-reflect na agad yung annual fee niya. Pero, nag-automatic waive naman siya. Now, 1 year na siya sa akin, which is, nag-reflect din yung 5,000 pesos ng annual fee noong October. So, late na tong update ko. So, nag-reflect yung annual fee niya, guys. Imagine 5,000 pesos yun. Ang laki nun, diba? Madami ka mabibili doon. At, kung kukumpitin ko lahat ng cashbacks ko, mas malaki yung annual fee. Lugi ako kasi yung cashbacks ko na na-earn is hindi pa umabot. Yung total ng per month ko kung pagsasamahin ko yon. So, hindi pa siya umabot ng 5,000 pesos. Ang ginawa ko is tumawag ako ng customer service nila. Alam mo naman ako, patawag-tawag ng customer service. And then, nag-request ako kung pwede ba i-waive yung annual fee. And then, their customer service offered a waiver na merong one condition. So, i-waive nila siya, pero may one condition, which is spend only 2,000 pesos or at least 2,000 pesos within 14 days. So, yung ganun lang kaliit na amount yung kailangan ko i-spend. And then, ang ginawa nila, ni-waive na agad nila yung annual fee that time. Like, right away, na-waive na agad nila. Pero kung hindi ko may spend yung 2,000 pesos within 14 days, so, babalik yung charge sa akin, sa bill ko, ganun. So, pero na-waive na agad nila yun, kaya nakakatuwa kasi, alam mo yun, parang pinagkakatiwalaan ka na agad ni HSBC na maano mo yun, may spend mo yun. Or else, kung hindi mo nga siya ma-spend within 14 days, so, ma-charge ka talaga tayo ng, or babalik yung charge ng annual fee doon sa bill. Iba kong credit card, ang kailangan mga spending like mga 6,000 pesos, yung sa ko sa East to West. So, kailangan 6,000 pesos. Pero dito kay HSBC, imagine 5,000 pesos yung annual fee nito. Pero, 2,000 pesos lang yung kailangan ko ma-spend para ma-waive ko yung yung annual fee. So, ang dami ko naman mga bills na pwede kong bayaran, di ba? Para ma-waive yung annual fee. Isang bagsakan, like yung Pag-ibig, yung Meralco, yung mga bills, utility bills. So, sobrang dali lang for me
para ma-waive yung, or para ma-spend ko yung ganung required amount. My annual fee that time nung tumawag ako is na-waive na agad siya, pero mga 24 hours, or mga 24 hours bago siya nag-reflect sa app. Pero yun nga, kapag hindi ko nga siya ma-spend yung 2K, so babalik yung charge. So yun, sobrang smooth lang ng process, guys, and isa talaga sa mga nagustuhan ko sa HSBC yung customer service nila kasi sobrang dali lang nila kausap, tapos straight to the point lang talaga, very specific yung mga mga instructions. So, tsaka sobrang generous din ni HSBC for that particular waiver ng 5,000 pesos annual fee. Kasi unlike sa mga ibang banks nga, sabi ko nga, 'di ba? Ano laki ng mga requirement nila bago nila ma-waive yung annual fee. And naman, if you have the same card, guys, and you got a charge of annual fee na, so gawin nyo lang, reach out lang kayo sa customer service and request for waiver. And if you don't have an option to call them, kasi landline yung gamit nila, so one of our palangga shared something sa ating comment section nung previous video ko. He said from Israel PHH, sabi niya, "Uy, welcome back palangga. Kaka 1 year HSBC live or leave ko. Na-charge 5K. Nabasa ko sa Reddit na pwede gamitin browser site para i-chat support to waive. Na-reverse naman agad pero may condition na 2K spending for the next 2 weeks. Doon na din ako nag-raise ng credit limit increase and credit to cash conversion. Sulit din nagagastos pantawag at chat na lang. Baka pwede magawing content once mag 1 year na HSBC mo." So, maraming salamat sa iyo palangga for sharing these tips and tricks. So, very helpful siya mga palangga kasi nga kung wala ka nga naman pantawag sa mga landline, 'di ba? So, pwede ka makapag-request pa rin, makapag-reach out sa customer service nila by accessing their website. And then, ayun, chat na lang. Pero yung condition, same lang, di ba? Spend lang ng at least 2,000 pesos within 14 days. And then, yun, para mag-permanent na yung waiver niya. So, ngayon, I haven't request yet. Hindi pa ako nakapag-request ng credit limit. So, sa kanya na nag-request na rin siya ng credit limit increase. Pero ako, hindi pa ako nakapag-request ng credit limit increase. Kasi, mukhang hindi ko naman siya kailanganin. I mean, sa ngayon, hindi ko pa siya masyadong kailangan kasi okay na ako sa credit limit na meron ako dito. Gamit na gamit. Kahit though gamit na gamit ko siya, guys, every month ko naman siyang binabayaran. Like, nagre-reset naman yung credit limit ko. Kaya, parang okay lang din. At saka ayoko din yung sobrang taas ng credit limit kasi since gamit na gamit ko siya, so, mas mataas yung risk niya pagdating sa mga magkaroon ng mga build-in error or in case wag naman sana unauthorized charges, 'di ba? So kung malaki yung credit limit ko dito tapos may unauthorized charges, so na-compromise yung card ko. So malaki yung mawawala sa akin na credit limit. Kaya okay na din kahit hindi masyadong kalakihan yung credit limit para control lang talaga yung spending ko. And ewan ko ba, basta mas okay na ako sa magstay lang dito sa credit limit na meron nito. Basta nababayaran ko siya in full, tapos na-reset naman yung credit limit niya per month. So, happy na ako doon. Pero kapag mag-request ako, maybe in the future, kung kailangan talaga mag-request ng credit limit increase. So, yeah, we'll see. Gawa natin siya ng another video kung paano nga ba mag-request ng credit limit increase. Pero yun nga, sabi nga ni Palangga, ni Israel. So, sabi niya, so kung gusto niyo din mag-request ng credit limit increase, so reach out lang kayo sa customer service. Either try niyo tumawag or mag-chat na lang kayo para hindi na kayo gumastos ng pantawag to landline numbers. So, to summarize, guys, for whole year usages with this HSBC Live Plus credit card, siguro nakaspend na ako more than like 250k in total. More than. And then, yung cashback ko naman na kung i-compute ko pagsasamahin ko, kasi per month yun eh. Kung pagsasamahin ko siya, siguro mga nasa 3,300, which is, kaya na din, malaking amount na yun na pan-deduct, diba? Katumbas na yun, parang isang shoes, ganun. Pero, dahil monthly ko nga siya nakukuha, nababawas sa bills, malaking tulong na rin na nababawasan yung total monthly bills ko with this HSBC Live Plus credit card. Kaya, very helpful din talaga magkaroon ng credit card like this, yung mga cashback credit cards. So, kung i-rate ko naman ang card na to,
out of 10, siguro 9 out of 10. Okay siya kasi since good naman talaga siya for non-essentials like shopping, dining. So, ayun, maganda talaga siya. So, I think Cashbacks for non-essentials yung bet ko sa kanya. And, kasi may mga other credit cards na mga higher cashbacks din kasi. So, hindi lahat ng mga credit card is perfect credit card. I guess, wala pa ako nakikita perfect credit card so far. Pero, ayun, maganda siya guys, siguro 9 out of 10 for me. And we'll continue to use this credit card for the next year, for 2026. And then gawin natin ulit ng review kung paano, ano nga ba yung mga experiences ko of this HSBC Live Plus credit card. And before I end this video, so let me share one of my favorite verse then since I was in high school, which is Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and better future." So this verse reminds me that through that, though whatever happened this year 2025, and whatever situation we have now. So we always need to remember that God already planned a beautiful future for us. Sa akin, sa inyo, sa bawat isa sa atin. So sometimes kasi nakikita lang natin yung yung maliliit lang na mga detail na nangyari sa life natin. So kung ihahambing natin siya, para siyang puzzle, ganun. Sa puzzle, nakikita lang natin yung one piece ng puzzle. So most of the time yun lang yung nakikita natin, one piece of the puzzle. But in whole pala, part yung one piece ng puzzle na yun into a beautiful picture that God planned for us. So, yun lang guys, always remember that God has a beautiful plan for us ahead of us, kaya always trust Him. And yun na. So, that's it for today's video. Thank you guys for watching, and huwag nyo kakalimutan panoorin yung ating Taipei travel or Taiwan travel sa mga next videos natin. Thank you guys for watching. See you in our next vlog, and God bless you all. Bye!